Patay na, nabulabog na, testigo, kumanta na, harapang nilaglag, nag-resign na. Sino yung nag-resign? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Congressman Ataydi ba sa Quezon City, yung artista, totoo ba na nag-resign na siya as congressman? I'm not sure. Boss lang na nabasa post. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Makana. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint mga katunay. Paki-follow po yan, pakibisita. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-follow para maging updated tayo sa mga balita, sa mga reactions at vlogs ni General Makana. Siya na, The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PH. Tungkol po ito sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin doon sa aligasyon na allegedly na tumatanggap din siya ng kickback. Boss, kinsi yan. Yun ang paratang o aligasyon ni former Yusek Bernardo ng DPWH. So ito, statement of Executive Secretary Lucas P. Bersamin. I deny the imputation contained in the sworn statement of DPWH Undersecretary Bernardo submitted to the Senate Blue Ribbon Committee about the delivery of agreed 15% commitment supposedly for the office of the Executive Secretary. Mukhang nagkakadamay-damay na sila lahat, no? Mukhang iba na talaga. May mga lumalabas na pangalan, pero sa akin lang, sa ganang akin lang. Parang syempre, hindi natin alam talaga dyan kung ano yung katotohanan. Merong totoong nadadamay o nadadamay lang. Ang ibig ko sabihin nadadamay, totoo talagang may ginawa. 'Di ba? At meron ding inosente na idinadamay lang siya na wala namang ginawa. Kasi ito na yun parang ang investigasyon na to palalim ng palalim. Maraming pangalan na lumilitaw na sinasabi nila. The imputation is not true. In the first place, the Office of the Executive Secretary has no involvement in any way with budgetary allocations relevant to the DPWH. In the second place, the Office of the Executive Secretary has no dealings whatsoever with either Undersecretary Bernardo or DepEd Undersecretary Targib Olaybar, who has earlier denied the allegations made by Undersecretary Bernardo. I stand by my untarnished record as a long-serving public servant, first as career judicial officer and now as executive secretary. Okay, so expected na ito. Halos lahat naman nag-deny. Sino ba naman ang aamin kagad? Sino ba ang mga napangalanan ngayon? ACS, CIS. Ito yung party list ng Matulfo Brothers. Congressman Yap, yan, napangalanan.
Then, of course, Saldico, former Speaker Martin Romualdez. Tatlo silang napangalanan na congressman. Sa senador naman, Senator Chis Escudero and former Senator Nancy Binay. Grabe yung ano, no? Grabe yung flood control project na yan, no? Ang daming pangalan na dawit. 'Di ba? Kung yan ay may katotohanan, no? Kung yan ay may katotohanan, yung mga dinadawit na halimbawa, totoo yan. Grabe. Grabe, no? Talagang, ano ba? 'Di ba? Tayong mga mamamayan ang kawawa. Kaya tuloy ang sarap-sarap talaga maging taong gobyerno, no? Kapag taong gobyerno ka, ano na, ligtas ka na. Ligtas ka na sa kahirapan. Dahil yan ang sagot sa kahirapan, di ba? Kaya nga tayo minsan sinasabi natin ano ba ang sagot sa kahirapan? Isa na lang sabihin natin, pumasok ka ng gobyerno. O kaya tumakbo kang politiko. Di ba? Yun ang parang mas magandang gawin na lang Kasi kung tayo, aasa tayo para umasenso ang buhay natin, kung may mga taong ganun na pilit na bumabaon sa atin, no, na mismong tayo ginigipit, no, tayo yung nagmumukhang kawawa habang sila ay nagpapayaman, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya nga sinasabi natin dito ang Pilipinas talaga, hindi naman talaga totoong mahirap yan Hindi naman totoong mahirap, napakayamang bansa ang Pilipinas kung tutuusin, kung walang kurakot. Kaya nga ang bansa natin, halos dinadayo ng iba't ibang turista. Iba't ibang bansa, halos yung mga turista dito na tumitira dahil napakagaganda ng mga lugar dito sa atin. Isa ang Pilipinas sa pinagmamalaking magaganda ang lugar. Pero napakaraming kurakot. Pero kung yan matatanggal yung kurakot na yan, ang Pilipinas napakagandang bansa niyan. Okay. May nabasa akong post. Ano yun? I don't know how true. Anong post? Si Senator Escudero, dininay niya, but meron siyang binanggit na kakaiba. Magsasampa ako ng kaso laban kay Yusek Bernardo. Sasampahan niya ng kaso. Yun kakaiba, no? Yun ang kakaiba. Ito ba yung Yusek Bernardo? Parang kahawig ni Jackie Chan. Tingnan niyo mga katunay, Parang hawig ni Jackie Chan. Dito, ito, opinion ko lang ito, analysis ko lang, kay E.S. Bersamin, wala siyang sinabi dito na magsasampa siya ng kaso laban kay Bernardo. Kasi kung ako yung pinaratangan at malinis ang konsensya ko na magre-react ka wala akong ginawa. Yung ganyang paratang nationwide TV coverage. Sira pangalan. Worldwide pa nga mga Pinoy natin sa iba't ibang bansa nanonood masisira yung reputasyon ko. Kredibilidad mo, mawawala. Talagang magsasampa ako ng kaso. Totoo. Kasi, di ba, yung sinasabi nga ni General Macanas, yung kredibilidad mo mawawala Sinisira nila yung image mo sa mga tao. Ngayon, kung kasabwat ka talagang sira talaga. Isa ka sa hindi na pagkakatiwalaan. Kung tutuusin, huwag ka nang tumakbo sa gobyerno, sa politika, kung ikaw talaga masasangkot dyan. No? Pero kung ikaw naman, matino ka, wala kang ginagawang masama, talagang magsasampa ka ng kaso sa kanya. Kasi once na magsampa ka ng kaso, pareho kayo dyan pareho kayong iimbestigan, pareho kayong kakausapin dyan sa korte, pareho kayong pasusukahin dyan. Kung totoo talaga yung sinasabi ng testigo na nagdidiin sa'yo. Pareho kayo niyan. Kasi ang kalimitan sa mga ganyan na walang ginagawa talagang masama, is yan talaga yung nagpapatunay na, sige ba? Ididemanda ko yan. Kahit saan tayo makarating. Diba? Ipaglalaban mo kasi handa kang humarap.
Kung may katanungan sa'yo, ang ibig sabihin, pag handa ka magsampa ng demanda, kung ano man yung magiging katanungan sa'yo, handa mong harapin. Kasi yung mga taong takot, ano yan? Parang ano sila parang ang nangyayari is umiiwas sila sa ganyan. Diyan sila natatakot. 'Di ba? Lalo na yung mga investigasyon na yan, natatakot sila sa ganyan. Kaya yung katulad kay Cheese, para sa akin, yung tapang na yon, nasasabihin na sasampahan ko ng kaso yan, handa si Cheese. Handa si Cheese na magkaungkatan sila kasi magkakaungkatan kayo dyan. Kung totoo ba talagang may kinalaman si Cheese o kung dinadamay lang siya dyan. Diba? Pero kung ikaw tahimik ka lang, sinasabi na ginaganyan na yung pangalan mo, winawasak na, tapos tahimik ka lang, aba, mali yun. Kaya, sa mga naparatangan, dito kay Senator Escudero, nakabasa ako ng post. I hope it is true dahil post lang, na magsasampa siya ng kaukulang kaso laban kay Joseph Bernardo. Noong nagsalita ang mga Diskaya, yung una nilang sworn statement, panahon pa ni Senator Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon, ang daming mga kongresista na pinangalanan. Oo. 17. May 4 ata na mga kongresista na nagsabi magsasampa kami ng kaso. Ang pinakauna doon si Congressman Marcy Teodoro ng Marikina. Sino pa ba yung nagsabing magsampa? I don't know kung natuloy ba na pagsampa. Baka lahat yan magsampahan na ng kaso, no? Pero kasi hindi biro-biro yan pag magsasampa ka ng kaso. Talagang magkakaungkatan kayo dyan kung sino yung inosente tsaka hindi. Nabasa lang akong post. Again, I cannot confirm. Si Congressman Artaydi ba sa Quezon City, Martista, totoo ba na nag-resign na siya as congressman? I'm not sure. Boss lang na nabasa post. Nabasa ko, but post na? Parang hindi totoo. So, nakikita naman natin si Maine sa sa Itbulaga, parang parang malungkot. No? Parang malungkot. Wala, syempre. Iba yan. Kumbaga, yung nangyaring yan, hindi biro-biro yan, seryosong bagay yan. Lalo na talagang napakalaking pera yung nai-involve dito, pera ng taong bayan. Kumbaga, taong bayan ang niloko dito sa pagkakataon na to. Tapos syempre, nandoon siya sa noontime show na nagpapasaya ka ng mga tao, no, mga taong bayan yung pinapasaya mo, tapos biglang magkakaroon ng issue yung asawa mo ng ganyan. Syempre, talagang malulungkot ka talaga. Talagang malalim yung iisipin mo. Siyempre, parang nakakahiya kasi, nagpapasaya ako ng mga tao dito, tapos biglang ganito. Kumbaga, pinapasaya ko sila, pero, may issue na ganito na nagpapahirap sa kanila na nasasangkot yung asawa niya. Kaya, mahirap din yun kay Maine. No? Public opinion. Maraming korte. Court of public opinion, court of law, and court of God. So ito, dahil mga akusasyon, may deny, bahala na ang taong bayan, court of public opinion, kung kanino tayo maniniwala. Doon sa nag-akusa o itong inakusa na sinasabing wala siyang Sa court of law naman, yan ang mas matinding labanan dahil depende sa ebidensyang maipresent nila. Tsaka itong investigasyon nito, napakahaba nito. Napakahabang investigasyon ang mangyayari dito, hindi basta-basta matatapos yan. Kasi talagang yung mga inakusahan dyan, talagang yung iba dyan, kikilos para patunayan yung sarili nila na wala silang kinalaman. Siyempre, tatagal yan, haba na nga haba yung investigasyon. Baka yung investigasyon na nga yan, baka tumagal pa ng 2028 yan, 2029 Diba? Wag lang magpapaabot yung investigasyon na yan nakapag presidente na si BP Sara, ha? Oo. Naku, yari sila dyan.
kung itong ganito lang, sali-salita lang ni Yusek Bernardo, it will not stand in court. Parang mahina, sa tingin ko lang, I'm not a lawyer. Kasi mga, ito, nakausap niya yung Yusek ng DepEd. Hindi na. Parang may napapansin ako Hindi, ito sa akin lang mga katunay Parang ang napapansin ko, yung mga nadidiin, yung mga isinasangkot, puro mga anti-impeachment. Wala ba tayong maidadawit na pro-impeachment dyan? Uy, yung mga pro-impeachment kay BP Sara, walang nababanggit Ang nababanggit, puro yung mga ayaw sa impeachment ni BP Sara. Bakit parang ganun? Napakabait naman ng mga pro, parang ganun. Tapos yung mga anti-impeachment, sila yung gumagawa ng Aba, pero sa akin lang, tanong lang naman, baka may mamaya, may makasagot, di ba? Naman niya nakausap diretso si Is Bersamin. Paano kung nag-name drop lang yung may masabi-sabi na. Yusek, DepEd Undersecretary. Sa totoo lang kasi madaling mandamay. Madaling magsabi ng pangalan. Ng kahit sino nga, kahit kapitbahay mo, pwede mo ituro Diba? Kaso nga lang, kapag dumating tayo sa punto na papatunayan mo na, yun yung pinakamahirap. Kung yung idinadamay mo, yung dinadawit mo, pumalag, idemanda ka rin. Diba? Doon na magkakapitpitan yan. Doon magkakaalaman. Simple yun. Not unless na may mga iba pang testigo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.